Maagang nagising si Celestine, ang nag-iisang anak ni na Don Luis at Doña Laura. Mula sa bintana ng kanyang silid ay tanaw niya ang malawak na hardin ng kanilang mansyon. Kompleto ang lahat ng kanyang pangangailangan. Magarang sasakyan, mamahaling damit at mga bagay na pangarap lamang ng karamihan. Ngunit sa kabila ng marangyang buhay, may bahagi ng kanyang puso na tila may kulang. Lumaki si Celestina mabait at magalang. Hindi siya sanay mang mata ng kapwa. Madalas niyang marinig sa kanyang ina na ang respeto ay binibigay sa lahat, mayaman man o mahirap. Ngunit iba ang paniniwala ng kanyang ama. Isang umaga, habang naghahanda sa pagpasok sa paaralan, pinaalalahanan siya ni Don Luis. Celestine, tandaan mo, piliin mong mabuti ang mga magiging kaibigan mo. Huwag kang basta-bastang makikipaghalubilo sa kung sino-sino. Opo, Dad. Simpleng tugon niya. Hindi niya na ito pinansin pa dahil akala niya ay normal lamang na payo iyon ng isang ama. Pagdating sa paaralan, nagsimula ang panibagong semestre. Napansin niya ang tatlong magkakaklase na tahimik lamang sa isang sulok. Ang una ay si Annaliza, na may lumang bag na ilang beses nang tinahi, ngunit laging may ngiti sa labi. Ang ikalawa ay si Rigor. Seryosong binata na halatang pagod dahil bago pumasok ay tumutulong muna sa kanyang amang namamasada ng tricycle. At ang huli ay si Maylin, isang masayang dalagita na anak ng isang labandera. Kahit kupas ang uniforme, lagi siyang positibo. Sa unang linggo ng klase ay nagkaroon sila ng group activity. Nagkataong silang 4 ang magkakagrupo. Doon unang nakita ni Celestine ang sipag ng kanyang mga kaklase. Habang ang iba ay nag-uusap lamang, sina Annaliza, Rigor at Maylin ang halos gumawa ng buong proyekto. Hindi rin nila hinayaang mahirapan si Celestine. Ikaw na lang sa presentation, nakangiting sabi ni Annaliza. Magaling kang magsalita eh. Napangiti si Celestine. Hindi, tayo-tayong lahat ang gumawa nito. Mula noon, ay naging madalas silang magkakasama. Tuwing recess, sabay-sabay silang kumakain sa ilalim ng malaking punong akasya. Habang inilalabas ni Celestine ang kanyang mamahaling baon, sina Annaliza, Rigor at Maylin naman ay naghahati-hati lamang sa tinapay at pritong itlog. Nahihiya silang tanggapin ang anumang alok ni Celestine. Huwag kang mag-alala sa amin, Celestine. Ayos lang kami, sabi ni Rigor. Sanay kami sa ganito. Mas lalo silang hinangaan ni Celestine. Hindi sila palaasa. Hindi rin sila naiinggit sa kanyang buhay. Hindi niya namalayang isang hapon ay dumating sa paaralan si Don Luis upang sunduin siya. Mula sa malayo ay nakita nitong nagtatawanan ng anak kasamang 3 kaklase. Nakita niyang ibinabahagi ni Celestine ang kanyang pagkain. Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Pagka-uwi nila ay tahimik ang buong biyahe. Pagdating sa bahay, agad siyang kinausap ng ama. Sino ang mga batang kasama mo kanina? Mga kaklase ko po. Alam mo ba kung sino sila? Opo. Pero mahihirap ang mga yon. Nagtaka sa Celestine. Dad, mababait po sila. Umiling si Don Luis. Hindi sapat ang kabaitan. Magkaiba ang mundo ninyo. Kapag nasanay kang makisama sa kanila, darating ang araw na aasa sila sa'yo. Dad, hindi naman po sila ganoon. Simula bukas, ayoko nang makikita kang nakikipagkaibigan sa kanila. Parang piniga ang puso ni Celestine. Hindi niya maunawaan kung bakit kasalanan ang makipagkaibigan sa mga taong marangal namang namumuhay. Mula sa may pintuan, ay tahimik na nakikinig si Doña Laura. Nakita niya ang pagluha ng anak, ngunit hindi muna siya nagsalita. Kinagabihan, habang nakatanaw si Celestine sa buwan mula sa kanyang bintana, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sinabi ng ama. Iniisip tuloy niya kung masama bang makipagkaibigan sa mahirap.
Hindi niya alam ang sagot. Ngunit isang bagay ang sigurado sa kanyang puso. Hindi pera ang unang nakita niya kina Annalisa, Rigor at Maylin, kung hindi kabutihan. At yon ang katangiang hindi kailanman mabibili ng anumang kayamanan. Mula ng pagbawalan ni Don Luis sa Celestine na makipagkaibigan sa tatlo, tila nawala ang sigla ng dalaga. Kahit nasa loob siya ng magarang bahay at napapalibutan ng lahat ng luho, pakiramdam niya ay may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Kinabukasan, pagdating niya sa paaralan, napansin kaagad ni na Annalisa ang kanyang pananahimik. Celestine, okay ka lang ba? Mahinang tanong ni Maylin. Ngumiti si Celestine, ngunit halatang pilit lamang yon. Okay lang ako, medyo pagod lang. Hindi na sila nagtanong pa. Kilala nila si Celestine bilang isang taong nagsasabi lamang kapag handa na siyang magkwento. Lumipas ang ilang araw na iniiwasan ni Celestine ang makitang kasama siya ng tatlo kapag may mga magulang o guro sa paligid. Ngunit sa loob ng silid-aralan, hindi pa rin nagbabago ang kanilang samahan. Sa isang asignatura, inatasan silang gumawa ng community project. Napili ng kanilang grupo na bumisita sa maliit na komunidad sa tabi ng ilog. Doon unang nasilayan na Celestine ang tunay na buhay ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ng klase, sinamahan niya si Annalisa pauwi. Sa halip na sumakay ng tricycle, naglakad lamang sila ng halos 30 minuto. Sa daan, huminto si Annalisa sa isang maliit na pwesto. Ate, pabili po ng yelo. Sabi ng isang bata. Ngumiti si Annalisa habang iniabot ang sukli. Nagtaka si Celestine. Nagtitinda ka pala? Oo, pagkatapos ng klase, tumutulong ako kay mama. Dito namin kinukuha ang pambili namin ng bigas. Hindi makapaniwala si Celestine. Sa kabila ng pagod sa pag-aaral, nagagawa pa rin ngumiti ni Annalisa. Kinabukasan naman, ay nakita niya si Rigor. Madaling araw pa lamang ay kasama na nito ang ama na pumapasada ng tricycle. Bago pumasok sa paaralan, naghahatid muna sila ng mga pasahero upang may pangdagdag sa gastusin. Kung hindi ako tutulong, mahirapan si tatay. Simpleng paliwanag ni Rigor. Samantala, isang Sabado ay napadaan si Celestine sa bahay ni na Maylin. Naabutan niya itong naglalaba kasama ang ina nito. Namumula na ang mga kamay ni Maylin sa kakakuskos ng mga damit, ngunit masaya pa rin itong umaawit. Nakakahiya naman, sabi ni Maylin. Ngumiti si Celestine. Hindi no, mas sumanga pa nga ako sa'yo eh. Unti-unting nabuksan ang isip ni Celestine. Hindi pala sukatan ng halaga ng tao ang laki ng bahay o kapal ng pitaka. Dahil ang tunay na yaman ay makikita sa sipag, kabutihan at pagmamahal sa pamilya. Isang gabi, napansin ni Doña Laura ang anak na tahimik habang kumakain. May problema ka ba anak? Malumanay niyang tanong. Nag-atubili si Celestine, ngunit nagsalita rin. Mama, bakit po ba ayaw ni Papa kina Annalisa? Napabuntong hininga si Doña Laura. May sarili siyang paniniwala anak. Pero hindi naman po sila masamang tao. Hindi sila nanghihingi sa akin at masisipag po sila. Mapuputi po silang tao. Tahimik na yumuko si Doña Laura. Sa totoo lang, minsan na rin niyang nakita sina Annalisa, Rigor at Maylin. Magagalang ang mga ito at laging may paggalang sa matatanda. Ngunit alam niyang mahirap baguhin ang pananaw ng kanyang asawa. Samantala, isang hapon, ay muling nakita ni Don Luis ang kanyang anak na nakikipag-usap sa tatlong magkakaibigan sa labas ng paaralan. Kaya naman pag-uwi nila, muli niyang pinagsabihan si Celestine. Ilang beses ko bang sasabihin na? Lumayo ka sa kanila. Dad, nanginginig na wika ni Celestine. Hindi naman po sila humingi ng kahit ano sa akin. Hindi mo pa nakikita sa ngayon, pero darating ang araw na pagsisisihan mo ang pakikisama sa kanila. Hindi na sumagot pa si Celestine. Tahimik siyang umakyat sa kanyang silid habang pinipigilan ang kanyang pagluha. Hindi niya alam kung papaanong ipapaliwanag sa kanyang ama ng mga kaibigang ipinagbabawal nito
ang siyang nagturo sa kanya ng isang bagay na hindi kailanman maituturo ng kayamanan, na ang kabutihan ng puso ay mas mahalaga kesa sa estado ng buhay. Lumipas ang ilang buwan at unti-unting naging mahigpit si Don Luis kay Celestine. May tinakda pa siyang personal na driver na susundo at maghahatid sa anak araw-araw upang matiyak na hindi ito makakasama kina Annalisa, Rigor at Maylene. Bagamat bihira na lamang silang makapagkwentuhan, hindi nawala ang paggalang ng tatlo kay Celestine. Sa tuwing nagkakasalubong sila sa paaralan, sapat na ang isang ngiti upang ipaalam na nananatili ang kanilang pagkakaibigan. Samantala, abalang-abala si Don Luis sa pagpapalawak ng kanyang negosyo. Isa siya sa mga kilalang negosyante sa kanilang lalawigan at marami ang humahanga sa kanyang tagumpay. May isang tao lamang siyang lubos na pinagkakatiwalaan, ang kanyang matagal ng kasosyo sa negosyo. "Pare, huwag kang mag-aalala. Ako na ang bahala sa mga bagong puhunan," sabi ng kasosyo niya habang magkaharap sila sa opisina. Hindi nagdalawang isip si Don Luis. Dahil sa tagal ng kanilang samahan, pinirmahan niya ang ilang mahalagang dokumento nang hindi na masusing binabasa ang mga ito. "Alam kong hindi mo ako lolokohin, kaya nagtitiwala ako sa iyo," nakangiti niyang sabi. Ngunit hindi niya alam na yun na pala ang simula ng pinakamabigat na pagsubok sa kanilang pamilya. Sapagkat makalipas ang ilang linggo, sunod-sunod ang dumating na masasamang balita. May mga supplier na humihingi ng bayad. May mga checking tumalbog. May mga bangkong nagpadala ng demand letter. Halos hindi makapaniwala si Don Luis habang binabasa ang mga dokumento sa kanyang mesa. "Imposible! Hindi ito maaaring mangyari," paulit-ulit niyang bulong. Agad niyang tinawagan ng kanyang kasosyo, ngunit naka-off ang telepono nito. Pinuntahan niya ang opisina nito, ngunit wala na ang tao. Maging ang bahay nito ay wala nang laman. Kaya naman doon niya napagtantong tinangay ng kanyang pinagkakatiwalaan ang malaking bahagi ng kanilang puhunan. Para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa. Nang gabing iyon, tahimik na umuwi si Don Luis. Napansin kaagad ni Doña Laura ang lungkot sa mukha ng kanyang mister. Luis, anong nangyari? Mahina itong napaupo sa sala. "Naloko tayo." Parang huminto ang oras. Hindi makapagsalita si Doña Laura habang pinakikinggan ang buong pangyayari. Makalipas ang ilang araw, nagsimula na silang magbenta ng ilang mga ari-arian upang mabayaran ang mga utang. Nauna ang isa nilang sasakyan. Sinundan ng bakanting lote. Pati ang ilang mamahaling alas ni Doña Laura ay naisangla na rin. Hindi yun nakaligtas sa mga taong dating palaging nakapaligid sa kanila. Ang mga kaibigang dati halos araw-araw na bumibisita ay unti-unti nang nawala. Ang mga taong dating pumupuri kay Don Luis ay bigla na lamang hindi sumasagot sa kanyang mga tawag. Mas masakit pa roon, ang ilan ay nagsimula ng pag-usapan ang kanilang pagbagsak. Isang hapon, hindi sinasadyang narinig ni Celestine ang kanyang ama na nagsalita habang mag-isang nakaupo sa hardin. "Akala ko, tunay silang mga kaibigan." Tahimik siyang lumapit ngunit hindi nagsalita. Sa unang pagkakataon, nakita niyang umiiyak ang kanyang ama. Ang lalaking dati matatag at puno ng kumpiyansa ay tila biglang tumanda dahil sa bigat ng problema. Naramdaman ni Celestine ang sakit na dinadala nito. Hindi niya ito niyakap. Tahimik lamang siyang tumabi at hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Napatingin si Don Luis sa anak at pilit nang umiti. Hindi pa niya alam kung paano sila muling babangon. Ngunit sa gitna ng pagkawala ng kayamanan, may isang katotohanang unti-unti nang bumubukas sa kanyang isipan. Ang mga taong itinuturing niyang kaibigan dahil sa kanilang yaman, ang siyang unang naglaho nang mawala ang kanyang pera. At hindi niya namamalayang ang mga taong minsan niyang minamaliit ay malapit nang magpakita ng uri ng pagkakaibigang hindi kayang bilhin ng kahit gaano kalaking salapi. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan para sa pamilya ni Don Luis. Tuluyan nang nagsara ang ilan sa kanyang mga negosyo. Ang malawak na mansyon na dati puno ng kasambahay ay naging tahimik.
Isa-isang umalis ang mga tauhan dahil wala na silang may pasweldo. Napilitan silang lumipat sa isang mas maliit na bahay sa bayan. Hindi man yun kasing ganda ng dati nilang tirahan. Nagsikap sina Doña Laura at Celestine na gawing maayos at komportable ang kanilang bagong tahanan. Ngunit ang pinakamahirap tanggapin para kay Don Luis ay ang pagbagsak ng kanyang kalusugan. Dahil sa labis na pag-iisip at stress, madalas siyang makaranas ng pananakit ng dibdib at pagkahilo. Isang umaga, habang sinusubukan niyang ayusin ang ilang papeles, bigla siyang bumagsak sa sahig. Luis! Sigaw ni Doña Laura. Agad siyang isinugod sa pinakamalapit na ospital. Mabuti na lamang at hindi pa malala ang kanyang kondisyon. Ngunit mariing bili ng doktor na kailangan niyang magpahinga at iwasan ang sobrang pag-aalala. Habang nasa ospital si Don Luis, halos maubos ang natitira nilang ipon sa pagpapagamot. Nang makauwi siya, ramdam niyang lalo siyang pinanghinaan ng loob. Pasensya na, mahina niyang sabi sa asawa. Dati akong nagbibigay ng magandang buhay sa inyo. Ngayon, pabigat na lang ako. Hinawakan ni Doña Laura ang kanyang kamay. Huwag mong sabihin yan. Pamilya tayo. Magkakasama tayong harap sa lahat. Kinabukasan, may kumatok sa kanilang pintuan. Nagtaka si Celestine dahil wala naman silang inaasahang bisita. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya sina Annalisa, Rigor at Maylene. May dala silang mga supot ng gulay, prutas, itlog at lutong lugaw. Celestine, Nakangiting sabi ni Maylene. nabalitaan namin ang nangyari kay Tito. Nagdala lang kami ng kaunting pagkain. Dagdag naman ni Annalisa. Sana makatulong. Nahiyang lumabas si Doña Laura. Nako mga anak, hindi na sana kayo nag-abala pa. Ngumiti si Rigor. Tita, maliit na bagay lang po ito. Ang gulay ay mula sa taniman ng kapitbahay namin. Ang lugaw naman po, ang niluto ni Mama. Hindi napigilan na si Celestine ang mapaluha. Hindi niya inaasahang mga taong minsang ipinagtabuyan ng kanyang ama ang siya pang unang magpapakita ng malasakit. Habang nag-uusap sila, tahimik lamang si Don Luis sa loob ng silid. Naririnig niya ang bawat salita ng tatlong kabataan. Maya-maya ay lumabas siya ng dahan-dahan. Pagkakita sa kanya, agad na yumuko sina Annalisa, Rigor at Maylene bilang paggalang ng mga ito. Magandang hapon po, Tito. Sabay-sabay nilang bati. Hindi alam ni Don Luis kung ano ang sasabihin. Naalala niya ang araw na pinagbawalan niyang lapitan ng anak ang tatlo. Naalala rin niya ang masasakit niyang salitang binitawan patungkol sa mga mahihirap. Ngunit heto sila ngayon. Walang galit, walang hinanakit, at kusang tumutulong. Maraming salamat, mahina niyang sabi. Ngumiti si Annalisa. Wala pong anuman. Kaibigan po namin si Celestine. Kapag may pinagdaraanan po ang kaibigan, hindi namin siya iniiwan. Tumango si Rigor. Hindi po mahalaga kung mayaman o mahirap. Ang mahalaga po ay nagtutulungan. Parang may tumusok sa puso ni Don Luis. Ang mga salitang iyon ay simple, ngunit mas mabigat kesa sa anumang leksyong natutunan niya sa negosyo. Nang makaalis ang tatlo, matagal na nanatiling tahimik si Don Luis. Tumingin siya kay Celestine, na noon ay pinupunasan ng mga luha sa kanyang pisngi. Sa unang pagkakataon, buong kababa ang loob niyang inamin sa sarili na nagkamali siya. Habang pinagmamasdan niya ang pintuang nilabasan ng tatlong kabataan, unti-unti niyang naunawaan ng isang katotohanang matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kung hindi sa kabutihang handang ibigay ng isang pusong marunong magmahal at magpatawad. Makalipas ang ilang linggo, unti-unti nang lumalakas ang pangangatawan ni Don Luis. Hindi na siya gaanong dinadalaw ng matinding pananakit ng dibdib, ngunit nananatili pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Tuwing umaga, nakaupo lamang siya sa harap ng kanilang maliit na bahay. Tila iniisip kung papaano nila muling bubuuin ang buhay na minsang nawala sa kanila. Isang araw, dumating muli sina Annalisa, Rigor at Maylene. May dala silang maiinit na pandesal at kape. Naisip po namin kamustahin kayo, Tito. Magalang na sabi ni Annalisa.
Ngumiti si Don Luis. Hindi na tulad noon ang tingin niya sa tatlo. Sa halip na pagmamataas, paggalang na ang kanyang nararamdaman. Hindi ko alam kung paano akong makapagpapasalamat sa inyo, sabi niya. Umiling si Rigor. Hindi po kailangang magpasalamat dito. Ang pagtulong po sa nangangailangan ay tinuro lang po sa amin ng aming mga magulang. Habang nagkikwentuhan sila, napansin ni Don Luis ang sipag ng mga kabataan. Kahit kapos sa buhay, hindi sila nawawalan ng pag-asa. Ikinikwento ni Annalisa na patuloy pa rin siyang nagtitinda ng mga kakanin bago pumasok sa paaralan. Si Rigor naman ay namamasada pa rin ng tricycle kasama ang ama nito tuwing madaling araw. Si Maylin ay tumutulong pa rin sa kanyang ina sa paglalabada at gumagawa rin ng mga lutong merienda na ibinibenta sa kanilang barangay. Doon nakaisip si Don Luis. Bakit kaya hindi natin pagsamasamahin ang mga ginagawa ninyo? Tanong niya. Napatingin sa kanya ang tatlo. Marami pa akong alam na negosyo. Wala na akong malaking puhunan pero may karanasan ako. Kung gusto ninyo, tutulungan ko kayong makapagsimula ng maliit na negosyo. Nagkatinginan ng tatlo. Talaga po, Tito? Tanong ni Maylin. Tumango si Don Luis. Natutunan ko na hindi lang pera ang puhunan. Mas mahalaga ang sipag, tiwala at katapatan. Sa tulong ng maliit na ipon ni Doña Laura at ng sipag ng 4 na kabataan, nagsimula silang gumawa ng mga kakanin at lutong pagkain na ibinibenta sa palengke. Si Annalisa ang namamahala sa pagluluto. Si Maylin ang nag-aayos ng mga paninda at tumatanggap ng mga mamimili. Si Rigor ang naghahatid ng mga order gamit ang tricycle ng kanyang ama. Samantala, si Celestine ang gumagawa ng mga simpleng paraan upang makilala ang kanilang negosyo. Araw-araw silang nagsisikap. Hindi naging madali ang simula. May mga araw na kakaunti lamang ang bumibili, ngunit walang sumusuko. Hanggang sa dumating ang araw na dumami ang kanilang mga suki. Masarap kasi ang kanilang produkto at higit sa lahat, tapat sila sa kanilang mga mamimili. Habang pinagmamasdan sila ni Don Luis, napangiti ito. Ngayon lamang niya tunay na naunawaan na ang tagumpay ay hindi lamang bunga ng talino sa negosyo. Ito ay bunga rin ng pagtutulungan, tiwala at mabuting puso. Isang gabi, habang sabay-sabay silang naghahapunan, tumingin si Don Luis kina Annalisa, Rigor at Maylin. Noong una, iniisip kong magiging pabigat kayo sa anak ko dahil mahihirap lamang kayo. Pero ako pala ang nagkamali. Tahimik ang tatlo. Kayo ang naging lakas namin noong iniwan kami ng mga taong itinuring kong kaibigan. Kayo ang nagpatunay na ang kabutihan ay hindi nakabase sa estado ng buhay. Napaluha si Celestine habang nakatingin sa kanyang ama. Sa wakas, nakita niyang tuluyan ng nagbago ang puso nito. At alam niyang ang pinakamahalagang kayamanang natagpuan ng kanilang pamilya ay hindi ang unti-unti nilang pagbangon sa kabuhayan, kung hindi ang pagkakaroon ng mga kaibigang nananatiling tapat sa gitna ng pinakamadilim na yugto ng kanilang buhay. Lumipas ang 2 taon. Ang maliit na negosyong sinimulan ni Don Luis, Doña Laura, Celestine, Annalisa, Rigor at Maylin ay unti-unting lumago. Mula sa isang maliit na pwesto sa palengke, nakapagbukas na sila ng sariling tindahan ng mga kakanin at lutong pagkain. Hindi man ito kasing laki ng negosyong dating pag-aari ni Don Luis, pero sapat na ito upang mabuhay sila ng marangal at payapa. Ngunit higit sa lahat, nagbago na ang kanilang tahanan. Hindi na ito puno ng mamahaling kasangkapan, ngunit napuno naman ito ng tawanan, pagmamahalan, at mga taong tunay na nagmamalasakit sa isa't isa. Isang araw ay ginanap ang pagtatapos ni Celestine, Annalisa, Rigor at Maylin sa kolehiyo. Punong-puno ng tao ang covered court ng paaralan. Isa-isang tinawag ang mga nagsipagtapos habang pumapalakpak ang kanilang mga pamilya. Hindi napigilan ni Doña Laura ang mapaluha nang makita ang kanyang anak na nakasuot ng toga. Luis, ang bilis ng panahon. Bulong niya. Tumango si Don Luis habang pinagmamasdan si Celestine. Ngunit hindi lamang ang anak niya ang kanyang ipinagmamalaki. Habang tinatawag sina Annalisa, Rigor at Maylin, buong lakas rin siyang pumalakpak.
Hindi niya na sila tinitingnan bilang mahirap na bata. Para na rin niya silang mga sariling anak. Matapos ang programa, inimbitahan ni Don Luis ang lahat sa kanilang tindahan upang sila ay magtiwang. Habang masayang nag-uusap ang lahat, biglang tumayo si Don Luis at tumawak ng mikropono. Teka lang, may gusto lang akong sabihin. Tumahimik ang lahat. Humarap siya kina Annalisa, Rigor at Maylene. May utang akong paghingi ng tawad sa inyong tatlo. Nagkatinginan ng mga bisita. Noong una ko kayong nakita, hinusgahan ko kaagad kayo dahil mahirap lang kayo. Pinagbawalan ko pa nga ang anak kong kaibiganin kayo. Akala ko, ang yaman ang sukatan ng halaga ng tao. Huminto siya sandali habang pinipigilan ang kanyang luha. Pero noong kami na ang nawalan ng lahat, ang mga taong itinuturing kong kaibigan ay iniwan kami. Kayo naman, kahit nasaktan ko kayo pa ang unang tumulong sa amin. Tahimik na umiiyak si Doña Laura. Lumapit si Annalisa at marahang umiti. Tito, matagal na po namin kayong pinatawad. Sumunod si Rigor. Ang mahalaga po, natuto po tayong lahat. At yumakap si Maylene kay Don Luis. Wala na pong dapat balikan. Masaya po kami na naging pamilya na rin namin kayo. Hindi na napigilan pa ni Don Luis ang kanyang pagluha. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang tunay siyang mayaman. Hindi dahil sa negosyo, hindi dahil sa pera, kung hindi dahil sa mga taong nanatili sa kanyang tabi kahit wala na siyang mapagmamalaki pa. Lumapit si Celestine at niyakap ang kanyang ama. Salamat, Papa. Para saan, anak? Dahil tinanggap mo ang mga kaibigan ko. Ngumiti si Don Luis. Hindi lang sila kaibigan mo, anak. Bahagi na sila ng pamilya natin. Masayang nagsalo-salo ang lahat. Walang mayaman, walang mahirap. Walang mataas, walang mababa. Meron lamang mga pusong marunong magmahal, magpatawad at tumulong sa kapwa. Habang pinagmamasdan ni Don Luis ang masasayang mukha ni Celestine, Annalisa, Rigor, Maylene at Doña Laura, naisip niya ang isang aral na hindi niya malilimutan. Ang pera ay kayang bumili ng magarang bahay, mamahaling sasakyan at maginhawang buhay. Ngunit hindi nito kayang bilhin ng katapatan, malasakit at tunay na pagkakaibigan. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang kayamanan ng tao ay hindi ang laman ng kanyang bulsa, kung hindi ang kabutihan ng kanyang puso at ang mga taong nananatili sa kanya sa oras ng tagumpay at lalo na sa panahon ng pinakamabigat na pagsubok. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pera, laki ng kanyang bahay o taas ng katayuan sa buhay, kung hindi sa kabutihan ng kanyang puso, katapatan at malasakit sa kapwa. Huwag kailanman husgahan ng isang tao batay lamang sa kanyang kahirapan. Dahil ang mga taong kapos sa material na bagay ay maaari namang maging mayaman sa pagmamahal, respeto at kabutihan. Sa panahon ng tagumpay, marami talagang tao ang lalapit sa atin. Ngunit sa oras ng pagsubok, doon natin makikilala ang mga tunay na kaibigan na handang samahan at tulungan tayo nang walang hinihinging kapalit. Kaya naman palaging tandaan, ang pera ay maaaring mawala at ang yaman ay maaaring maubos. Ngunit ang mabuting puso at tunay na pagkakaibigan ay may kayamanang hindi kailanman mabibili o mapapalitan ng salapi. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.